Amen, amen. That's great songs. Amen. Amen. Para mawala yung ating pong mga pag-antok-antok. Nasa loob na po tayo ng simbahan. Umawi tayo ng malakas. Amen. Napakagandang awitin nun, lalo na inawit po natin last time. Jesus, the sweetest name I know. Amen. Kung meron mang sweetest name tayo may pwedeng malaman, ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Alright, ngayon po ay magkakaroon tayo ng ating review about the foundation, why there's a tinatawag nating Christmas season, mga kapatid. And it's very important, lagi po natin itong binabalikan at lagi po natin itong pinag-aaralan. In fact, ay ang ating mahal na pastor, every time na meron po tayong every time na meron tayong tinatawag na mga ganitong klaseng season, Christmas season, not only the Christmas season, even yung mga traditional practices, lagi po natin pinag-aaralan at tinitingnan po ang mga bagay po na yan in the light of God's Word. Kasi napaka-importante na bilang isang Kristiyano ay makikita po natin that everything that we're doing, everything that we're practicing, ay lahat po yan ay makikita natin nakabase po sa salita ng Diyos. Amen! And it's a great blessing, brethren, na tayo po ay nasa isang nilagay ng Diyos, sa isang simbahan na hindi po tayo tsumachamba-chamba sa ating paniniwala. Amen. Alam ko po, nauunawaan niyo po yung sinasabi po natin, it's because of the reason na sa panahon po natin ngayon, ang daming naglalabasan na religious growth. Pero kita niyo po, naririnig niyo po ito sa ating mahal na pastor at para sa mga bisita namin na maaga po ngayon, na kasama po namin. Ang ating pong simbahan, this church is known as the Christian Bible Baptist Church. But the main purpose is to educate first the people. You see? At ang pagkakaroon ng edukasyon, tamang edukasyon ng mga tao pagdating sa Diyos, ay nagsisimula lagi yan sa tamang pagkakilala kay Kristo. And we are on the season, mga kapatid, na tinatawag nating Christmas season. And it's very important na kilala natin kung kaninong season po ito. You see, at palaging sariwa sa ating isipan na nauunawaan natin bakit may tinatawag na Christmas season and what is the foundation of everything. And of course, we all know, and na maaaring palasak na ito sa atin, naririnig po natin, the very reason why there's a Christmas season is because there's a Christ that was born. Amen. Do you believe that? Amen. You see, naniniwala po tayo that the reason why there's a Christmas season is because there's a Savior that was born. But we do not believe the exact date of ito ay mga patak talaga na nasa December 25. No, wala pong sigurado, wala pong naisusulat na siya po ay pinanganak sa eksaktong date po na yan. You see? But one thing that we can be assured of is that there is a Savior that was born. Alright, open your Bibles in Luke chapter 2, verse number 11. Alright, Luke chapter 2, verse number 11. At ilan po sa ating mga pag-uusapan ay review na lamang po ito ng ating pong mga dati pang pinag-aralan. But our pastor wants us na lagi po itong sariwa sa ating pong mga isipan. Gusto po ng ating mahal na pastor na palagi po nating nauunawaan kung ano mang meron po tayong paniniwalang pinanghahawakan. Alright? Nagulat ako sa oras natin. Kala ko sobrang advance. Mag-8:30 pa lang. Yung pala, 9 o'clock na. Alright? So, di bali, may relo naman tayo. So, meron tayong sinusunod na oras na dapat po nating sundin. Alright? So, again, we're going to understand the birth of the Lord Jesus Christ. Alright? Pag-uusapan po natin. Luke chapter 2, verse number 11. Are you there? Amen. Alright, sabi po ng Bible, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Alright, tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at sa amin pong sa pagkakataon po na ito na aming pananambahan ay kami po muli ay binibiyayaan nyo or bibiyayaan nyo, Panginoon, ng another review on the learnings na aming pong mga natutunan at muli namin po itong babalikan para patuloy na maging sariwa sa aming puso at isipan, Panginoon, ng totoong kadahilanan kung bakit may Kapaskuhan. At ganoon din po, O Diyos, na maunawaan po namin ang aming pong stand and believe, Panginoon, sa season po na ito para hindi po kami malinlang ng dyablo at hindi po namin maipakita ang kaibahan ng tinuturo ng Biblia pagdating sa proper Christian belief
on this Christmas season, O God. Once again, please help us to understand this lesson, O God. Give us, O God, your wisdom, knowledge, and understanding, and please continue to use me, O God. I cannot do this without you. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Amen. And as I said, mga kapatid, all right, we're right on time. And we're going to talk about understanding the birth of the Lord Jesus Christ. Understanding the birth of the Lord Jesus Christ. Of course, as we go to this lesson once again, it is very important, brethren, that we see the reality. We should look on the basis of the reality ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. So as we look on the basis of the reality of the birth of the Lord Jesus Christ, bago dumating sa actual na pangyayari, ito po ang kagandahan, mga kapatid, pagdating sa birth ng Panginoong Hesukristo. Bago tayo dumating sa mismong actual birth, kaya masasabi natin, mga kapatid, that the reality is here and that the reality of the birth is existing is because bago pa dumating sa mismong kapanganakan, meron na pong nasusulat. Alright, ulitin ko po, baka hindi po natin nakuha. Kaya makikita po natin dito yung realidad ng kapanganakan. You see, makikita niyo po talaga na nandito yung katotohanan. It's because of the reason na before na dumating dun sa nakatakdang kapanganakan, meron na pong nasusulat na may ipapanganak. Ibig sabihin, mga kapatid, yun pa lamang makikita natin na meron ng matinding katibayan na nung pinanganak ang Panginoon Jesucristo. Okay, mamaya babasahin po natin yan. May matibay po tayong, meron po tayong maganda at totoong katibayan, mga kapatid, na bago pa nung pinanganak ang Panginoon Jesucristo ay may patunay na nagsasabing may ipapanganak. O mga kapatid, kung titingnan nyo po, no, para maging maliwanag po sa atin, ito pong sinasabi ko po sa inyo. Tayo, mga kapatid, ito naman, very basic po ito. Alam ko naman, natatanggapin natin ito. Ngayon, we are existing. Nabubuhay na po tayo ngayon. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, ano ang patunay? Sabi nga, may mga biruan po dito. Pero ito muna, ano ang patunay na tayo po ay talagang ipinanganak? Ang pinakakatibayan natin ay yung tinatawag nating birth certificate. And that's the document na tayo talaga ay nag-exist. At bilang isang tao na tayo nag-exist as human being because meron tayong pinanghahawakang birth certificate. Pero kung pipintin nyo, mga kapatid, kailan lumabas ang birth certificate? Nung mismong kapanganakan. Tama, amen. You see, alam ko naman, hindi po tayo ignorante dyan. Pero mga kapatid, ang makikita po natin dito, ang kaibahan at katindihan ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo because wala pa siya sa kapanganakan niya, meron ng certificate. Nagkakaunawa po ba tayo, mga kapatid? Amen? Hindi pa siya pinapanganak, may katibayan na mapanganak siya. Ewan ko po kung ito ay normal sa inyo, pero ako na po nagsasabi, this is not usual. You see, na tanging nangyari lamang ito sa Diyos. Wala naman po siguro magtataas ng kamay dito. Alam nyo, ako po, Sir Brad, ako pinanganak ako. Alam ko na ipapanganak ako eh. wala po sa ating makakapagpatunay sa umaga po na ito na magsasabi sa inyo, alam ko na nung pagkalabas ko, sabi ko na ipapanganak ako sa araw na yun eh. Walang makakapagsabi po ng ganyan. You see, wala tayong kamuang-muang na pinanganak tayo eh. You see that? Pero makikita nyo po ang Panginoon Jesucristo, matagal nang nasusulat na may ipapanganak. Ano po yung tawag natin doon? Prophecy. So unang-unang document na magpapatunay ng reality na may pinanganak na Kristo is the documented prophecy. Alright, tingnan po natin. Genesis chapter 3 verse number 15. In Genesis chapter 3 verse number 15, makikita po natin dyan sa talata po na yan na may tinatawag na seed of a woman. Alright, basahin po natin. Okay? Open your Bibles in Genesis chapter 3 verse number 15. Alright, are you there? Amen. Sabi mo ng Bible, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed.
and it shall bruise thy head, and it shall bruise his heel. May tinatawag po diyang seed of the woman. You see, hindi lamang po yan yung patunay, mga kapatid, pagdating po sa prophecy in the book of the place of birth. Alright? Tingnan niyo po seed of a woman. Ito muna tayo, seed of a woman. Makikita po natin na yung tinutukoy po dito na may ipapanganak from the seed of a woman, it talks about the virgin birth. Because, medically speaking, the seed of a man ay napaka-importante pagdating sa kapanganakan at makabuo na isang bata. But this time, pinasabi po dito, it's just the seed of the woman. And exactly what is being mentioned in the book of Matthew, na walang kinalaman si Joseph sa kapanganakan ni Kristo. Because it is conceived by the Holy Ghost. Alright? Sa prophecy muna tayo, Genesis 3:15, seed of a woman. Seed po yung pinag-uusapan ha. Next, bago pa ipinanganak ang Panginoon Jesucristo, sinabi na yung lugar. Sino po makakapagtaas din ng kamay na sabihin natin, ako alam ko na talaga ipapanganak ako sa probinsya eh. Wala pong makakapagsabi niyan. Pero sa Biblia, documented na kung saan ipapanganak ang Panginoon Jesucristo, hindi pa siya pinapanganak. Saan yan? Micah 5:2. Alright? Open your Bibles in the book of Micah. Sabi ko po sa inyo, maganda po itong excuse me. Itong babasahin po natin na talata in the book of Micah chapter 5 verse number 2. Alright? Medyo mahirap-hirap pong buklatin yan pag hindi nyo nababasa yan. Yung alumni ng PSS tinutukoy ko. Micah chapter 5 verse 2. Tuloy-tuloy po tayo. Amen. Are we learning? Amen. Alright, Micah chapter 5 verse 2. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet, take note of this, out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Alright? Wala pong magiging ruler. Ang sinasabi ng Biblia, walang naging ruler ang Israelites, ang tao ng Diyos, na from of old up to everlasting. Kung tao ang pagbabasihan na ruler, lahat namamatay. Sino lang ang King of the Jews na pinrapisay, na pinanganak, up until this time, he is still the King of the Jews hanggang sa magpabalik sa Panginoong Jesucristo lamang. Saan daw po uusbong? Maliwanag sinasabi ng Biblia, Bethlehem, place of birth. Next, the prophecy, time of birth. Alright? The time of birth, Daniel chapter 9. Marami po tayong talatang mababasa po dito. Malapit-lapit lang po yung yan sa Micah. Daniel chapter 9 verse number 25. Alright? Sabi ng Bible, Daniel chapter 9 verse number 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. So makikita po natin dyan, mga kapatid, ito rin po yung sa susunod po, nasa prophecy pa lang po tayo, wala pa tayo sa fulfillment. Makikita po natin dyan, yung binanggit po dyan, mga kapatid, na time of birth, na kung saan makikita natin yung mismong event ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Pagdating sa fulfillment, later on, makikita po natin na magtatagpo po itong mga bagay po na ito. Of course, bibitinin natin para maganda-ganda. Sa prophecy po muna tayo. Documents tayo sa prophecy, may place, may time, and 7 verse 14 ng book of Isaiah, born of a virgin. Alright? Born of a virgin. Open your Bibles in Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse number 14. Okay? Hindi ko na po kayo antayin para we can save time. Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name, what? Emmanuel.
So makikita po natin, these passages are strong passages, mga kapatid, that states the fact that the birth of the Lord Jesus Christ is real. Bakit? Pinrapisay. You see, makikita po na, lalong-lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon, because he was already born, he's already back in heaven. So makikita po natin sa panahon po natin ngayon, ito po'y mas nagiging kapanipaniwala pa ang dating po sa atin. It's because of the reason na merong prophecy bago pa siya ipinanganak. Siguro kung nandoon tayo sa panahon na hindi pa siya pinapanganak, malaki ang pagdududa na meron tayo. Pero mga kapatid, biyaya ng Diyos, nandito na tayo ngayon sa sitwasyon, nakitang-kita natin ang realidad. Bakit? Alam na natin yung pinanganak na Kristo, kilala na natin yung pinanganak na Kristo, at ang nagpapatunay pa na totoong siya yung Mesayang ipinanganak, siya yung Savior na ipinanganak, King of Kings na ipinanganak, it's because hindi pa siya nabubuhay, may nasusulat na. Amen. You see, yan po yung Diyos natin na ipinanganak, hindi pa nabubuhay, hindi pa naipapanganak, meron nang naisusulat. Maliwanag po ba yun? Amen? May documents na bago pa siya mag-exist. And yet, later on, mapag-uusapan po natin yung fulfillment, makikita natin na talagang nabuo yung reality. It's because from the prophecy, merong fulfillment. So, it's very important, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ito pong tinitingnan po natin, mga kapatid, na prophecy, ang tawag po dito, mga kapatid, ito po'y bahagi ng tinatawag nating input. Alright? May tatlo po kasi yan. Input, throughput, and the output. Ito pong input, ito pong pinag-uusapan nating prophecy is part of the input na ang ibig sabihin po niyan is the information that is fed or given. So tayo po ay nabibigyan ng information, sa Biblia, ang Biblia mismo ay nagbibigay na ng information, nagbibigay ng input na bago pa yung kapanganakan or meron na siyang nilalaman ng input na bago pa yung kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, dokumentado na lahat. You see that? Kaya nga hindi natin pwede, mga kapatid, questionin yung realidad. Alam niyo po kung bakit ko sinasabi yan sa inyo? Nakakalungkot po isipin na lalo na itong mga hindi naniniwala sa Diyos, basta na lang silang makapag-akusa na ito ay isang parang fairy tale lang ang dating sa kanila ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Alam niyo po ba, nabanggit ko na po ito before, dito nakakalungkot. Meron po ako napanood talagang ini-interview ng isang Kristiyano, yung mga Hudyo, talagang hindi rin po lahat sa kanila ay naniniwala na si Kristo ay Misaya. Coming from them. Kaya talagang maliwanag yung sinasabi ng Biblia. And I came to my people, but my own receive me not. His own receive him not. So makikita po natin, mga kapatid, pinagpala tayo na nakikita po natin in the light of God's Word, meron tayong hawak-hawak na inputs. Meron tayong hawak-hawak na documents that proves the reality of the birth of the Lord Jesus Christ. Kaya makikita po natin dito, unang-una sa reality, makikita natin yung strong passages of recorded absolute source na makikita talaga natin na, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ito basta-bastang pwedeng i-falsify o sabihin hindi totoo. It's because of the reason na makikita po natin dito sa mga talatang binasa po natin na ito po ay patunay na mula pa bago pa ipanganak ang Panginoon Jesucristo, existing na ang dokumento na may ipapanganak na Diyos. May ipapanganak na tagapagligtas. So, nakita po natin dyan, mga kapatid, first is the reality. Napaka-importante na makita natin. Paano natin masasabi na totoong siya may pinanganak na Kristo? Bakit? Because hindi pa siya pinapanganak, may dokumento na. You see that? Do you see that, brethren? Amen? You see, hindi pa na ipapanganak, may patunay ka na eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin pwedeng gawin ito. Saan lang nangyari ito? Sa Diyos. Next, reality. Now let's go to the divinity. Alright? Reality. Now let's go to the divinity. Makikita naman natin dito, mga kapatid, pagdating sa Panginoon Jesucristo, kasi ang binibuild po natin dito, mga kapatid, ay yung matibay na ebidensya na yung pundasyon na tinatawag nating Christmas season ay hindi lamang tayo nagsiselebrate na para tayong pagano na nakikiuso lang. Nagkakunawaan po ba tayo, mga kapatid? Amen?
Hindi po tayo papasok sa month of December. This is December 1. Hindi tayo papasok to the main month of December na parang up until this time, ano ba tayo nakikiuso lang? Lalo na sa mga bagong Kristiyano, mga kapatid, bago lang po kayo ng miyembro ng simbahan po na ito, hindi po tayo nakikiuso lamang sa Christmas season. Kung meron mang makakapag-celebrate ng tama ng Christmas season, ay yung nakakaunawa bakit may Christmas season. Amen! You see? So pinag-aaralan natin dito ang matitibay na ebidensya. Una, ang realidad. Pangalawa, ang divinity. Ibig sabihin, pag pinag-usapan natin yung divinity, dapat na maunawaan natin kung paanong involved ang Diyos pagdating sa bagay po na ito. Sa kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Now, titingnan po natin mga kapatid sa Luke chapter 2 verse number 18. Alright? Balik po tayo doon sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 in verse number 18. Okay? Sabi po ng Bible dito sa verse number 18. And they that heard, let me read first from dito tayo sa verse number let's start from verse number 16. And it came to pass, Dito po sa verse number 16. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had made known abroad, saying, which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them into their hearts. So makikita po natin dyan mga kapatid, yung pangyayaring tagpo nila ng shepherds. But also, before that, makikita po natin sa verse number, Luke chapter 1. Punta po tayo sa Luke chapter 1, verse number 28. Sabi po ng Bible, and the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at saying, and cast in her mind what manner of situation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Then, drop down to verse number 34. Sabi mo sa verse number 34, si Mary naman po ito. Then said Mary unto the angel, How shall this thing be, seeing I know not? Amen. So, napaka-imposible. Verse number 35. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So makikita po natin dito, bago po nasaksihan ng mga shepherds, yung sinabi sa kanila ng mga angel, dito muna sa verse number 35, angel din ang nagsabi po kay Mary that the Holy Ghost will overshadow her. You see, maliwanag po yung sinasabi ng Biblia. Balikan po natin. And the power of the highest shall overshadow thee. So, dito po makikita natin na ang may kamay po dito at ang may pangingialam sa sitwasyon po ng kalagayan ni Mary ay hindi po tao dahil mula po kay Mary mismo, I know not a man. Kaya nga yung virgin birth po ay talagang maliwanag na pinatutunayan din ng talata po na ito na may posibilidad na mangyari. It's because of the reason walang taong involved kay Mary kundi it's the overshadowing of the Holy Spirit, of the power of the highest. You see, so ano po yung makikita natin dito? Walang taong involved kay Mary. Ano lamang po ang involved? Just God. Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen? Makikita po natin mismo sa Biblia po natin na ang nag-overpower is God. Ang nag-overpower kay Mary para mag-conceive ng bata ay walang iba kundi ang Diyos. She knew not. Amen. So maliwanag po natin dito that as far as the situation of Mary is concerned, pagdating po doon sa pagdadala niya sa Panginoon Jesucristo, walang taong nangialam kundi Diyos lamang. So the reality na merong virgin birth, seed of a woman,
nangyari po, makikita po natin lahat na ito po ay mangyayari sa kadahilanan na nandito tayo ngayon sa isang sitwasyon from Old Testament to the New Testament. Makikita natin na mismo ang angel ang kumausap sa Panginoon na talagang magdadalang tao siya ng walang taong nangingialam, walang lalaking nangingialam, but just the overshadowing of the power of the highest. And that is divinity. Ngayon mga kapatid, may kita natin, meron ng, may nagsusubok, medically speaking, sa ibang bansa, I don't know here, I'm not still familiar kung meron man yan dito na sa Pilipinas, pero sa nalalaman ko, sa ibang bansa pa lamang po yan, pinipilit nila na ang isang babae ay magdalang tao na hindi na nakakagkaroon ng intercourse or anuman, or whatsoever it is na ginagawa nila, sinusubukan nila lahat ng makain nila, but still, may involved pa rin na tao. Alam ko pong alam niyo yan. Amen. Do you believe that? Amen. Are you familiar with that? Meron pa rin taong involved. You see, kaya nga may tinatawag na, without malice, I'm trying to use this as illustration, meron tayong tinatawag na sperm donor. Bakit? It cannot exist by its own. So, kanino lang nangyari yun? Kay Mary lang. You see? So, what's happening there? Ano yung makikita natin sa sitwasyon ni Mary? That's the divinity. Yan yung sinasabi nating divinity. That is God's involvement in her life. You see, walang kinalaman ng tao. Kaya nga titingnan natin dito maigi mga kapatid. Maliwanag na ipinapahayag po dito ng Biblia. May katotohanan ang kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. May katotohanan ang tinatawag na virgin birth. May katotohanan ang tinatawag na may ipinanganak from the seed of a woman. Walang man. May katotohanan. Bakit? Meron dokumento sa panimula. At pagdating na sa mismong actual na pangyayari, hindi lamang po tao ang mga sumaksi. Unang-una, ang nagpahayag ay mismong angel ng Panginoon. Wala ngang alam si Mary. Nilapitan lang siya ng messenger ng Diyos. Nilapitan lang siya ng angel. So yan talaga yung pagpapatunay na walang kinalaman ang tao pagdating sa bagay na ito, kundi lahat ay plano ng Diyos. It's all God's involvement. You see that? So that's divinity. Now, ito na po. Binasa natin kanina yung shepherds, meron pa tayong mga witness. Okay? Kung kanina ay meron tayong pinatunayan mga kapatid, no? Na dokumento. And this time, meron tayong pinakita ko sa inyo yung divinity, the reality, the divinity, at meron din tayong mga witness, mga kapatid. Witness na nangyari sa kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Pero bago po tayo dumako doon sa kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, eto na po yung additional inputs pagdating na po doon sa binasa po natin kanina na mga prophecy. Alright? In Genesis chapter 3, verse number 15, makikita naman po natin in Galatians chapter 4, verse number 4, yung fulfillment. Bagamat the story was written in the book of Matthew, but the fulfillment from the seed of a woman can be read in Galatians chapter 4, verse number 4. Also, the Micah chapter 5, verse 2 ay nasa Matthew chapter 2, verse number 1. Di na po natin isa-isahin yan. Okay? In Daniel chapter 9, verse 25, the fulfillment can be seen in Luke chapter 2, verse 1 to 2. Yung binasa po natin. And also in Isaiah chapter 7, verse 14, andiyan po ang Matthew chapter 1, verse number 18. So pinakikita ko muna po sa inyo na kung meron sa Old Testament documents, meron ding documents sa New Testament. Documents po yan, kapatid. Kung naghahanap, alam naman po natin, kung legality lang ang pinag-uusapan, napaka-importante ng mga papeles. You see, hindi pwede na alam naman po natin lahat yan. Talagang gagawin nga lahat ng paraan, madoktor lang yung papeles para mailagay sa realidad ang isang pangyayari. Di po ba? Amen. You see, kaya nga nagkakaroon tayo ng korupsyon. Pero dito mga kapatid, pinakikita ko lamang po sa inyo, the documents, legal documents, ito makikita natin, nakasulat sa Biblia. Bago ipinanganak at nung ipinanganak. Involved ang Diyos, walang involved na tao. And another thing na maganda makita po natin, kung sino po yung mga witness po sa mga pangyayari po na ito. Of course, unang-una, binasa natin kanina yung mga shepherds. Balikan po natin yung mga shepherds. Alright? Luke chapter 2. Sabi po dito, Luke chapter 2 verse number 9, and lo, the angel of the Lord
came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Sino po itong sore afraid? Sa verse number 8, makikita po natin, and there were in the same country, shepherds abiding in the field. So sa kanila po nagpakita. And then binalita po sa kanila in verse number 10 down to verse number 12. Ipinakita po sa kanila dyan, ibinigay po sa kanila dyan yung information. Ano po sabi dyan? And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to you, which shall be to all the people. For unto you is born this day in the city of David, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So sino po yung una naka-witness dyan? Walang iba kundi yung mga shepherds. Alright? Isa po sa mga witnesses natin dyan, the first is the shepherds. And also, the second witness of that is yung mga wise men. Alright? Napaka-importante po na ito nang binabasa po natin na ito. Going to the book of Matthew. Mamaya, may maganda tayong pag-uusapan dito sa mga wise men po na ito. Let's open our Bibles in the book of Matthew chapter 2. Alright? Matthew chapter 2 verse number 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, kanina doon sa, mga kapatid, take note, sa shepherds, babe wrapped in swaddling clothes. Dito, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Sino yung nagbalita? Yung mga wise men. Alright? Drop down, mga kapatid. Drop down to verse number 8. Or let's say verse number 7. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go, search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again that I may come and worship him also. Verse number 9. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went forth before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. So nakita ng mga shepherds, nakita ng mga wise men. May mga witness tayo. Makikita natin dito, mga kapatid. Hindi lamang po yan. And sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na po ito sinama, pero kung tiaralin natin maigi yung talata, mga kapatid, even King Herod himself, it could also be involved as a witness. Bakit? Kasi nalaman niya na rin yung balita eh. You see? And take note of this. Kung hindi talaga acknowledge that the Savior, that the child was born, ay hindi ina-acknowledge talaga na yun ay, kumbaga sabihin na natin na makatotohanang tagapagligtas. Bakit yung hari ay naalarma? Nakuha niyo ba yung pinag-uusapan natin, mga kapatid? Kasi kaya ko po ito pinapakita sa inyo, marami kayong maririnig, lalo na sa social media, pag pumunta kayo sa YouTube, marami kayong marinig na nagpapatunay. Even, sabi ko nga sa inyo, even the Jewish people, not all of them believe that Jesus Christ is the Messiah. Meron sa kanila, up until this time, nag-aantay pa rin. You see, meron sa kanila naniniwala, may pangalan, naririnig nila ang pangalang Jesus Christ, alam nila that He was the son of a carpenter named Joseph. Yun lang. You see, mas marami pa kayong nalalaman sa nalalaman nila. Akalain niyo po yan, mga kapatid. So kaya ko po pinapakita, maraming nagsusubok na hindi patunayan na may totoong pinanganak na Kristo. Hindi totoo na mayroong pinanganak na tagapagligtas. Hindi totoo na may pinanganak na King of the Jews. Hindi totoo na may pinanganak na Messiah. Pero ito, mga kapatid, may naka-witness na tao. May dokumento, involved ang Diyos, at may naka-witness na tao. At sabi ko nga sa inyo, kung hindi totoo o hindi nila ina-acknowledge
yung kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, hindi sana kinabahan yung hari. Pero bakit kinabahan? Because unang-una, makikita rin natin, mismo si King Herod ay nagtanong din sa kanyang mga wise men. Kung babasahin po natin yung Luke chapter 2, verse number 3. Dito tayo sa Luke chapter 2. Dito sa sinabi ni sa verse number 4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he commanded them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. So may kinonsulta si Herod ng mga taong kinikilala niyang nalalaman, may nalalaman sa mga prophecy. Kasi kaya nga kung papalawakin, hindi ko po ito sinama na because kung palalawakin natin mga kapatid, yung reality, ina-acknowledge yung prophecy as the source of reality. Kitang-kita niyo po si King Herod, kanino siya tumakbo? You see, kanino siya tumakbo ng mga tao? Sa mga chief priests and scribes na lahat ay may knowledge about the prophecy. E nung sinabi na sa kanya na may totoong prophecy talaga yung papanganak sa Bethlehem, naalarma siya. You see that? So even King Herod himself acknowledged na talagang may ipinanganak na Kristo. You see that? Kaya nga po, hindi pa pwede itong basa-basahin ng mga taong nagdudunong-dunungan. Ito yung mga taong nag-exist exactly on the time of the birth. You see? Tapos itong mga nag-i-exist ngayon, ay papatunay ngayon na hindi totoo, ginagawang parang kwentong barbero lang ang panganakan ng Panginoon Jesucristo. In fact, wala naman talagang karapatan na gawin po yun, mga kapatid. You see? Bakit? Ito, biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, meron tayong uncorrupted source. This is the uncorrupted source, mga kapatid. And I'm telling you, kung iintindihin natin ang maigi po ito, the reality, the legality, the witness, mga kapatid, and the divinity itself alone, mapapatunayan natin, mga kapatid, at mauunawaan natin that this Christmas season is not meant to be played. The Christmas season is not meant for vacation. The Christmas season is not primarily meant para magliwaliw ang tao. But the Christmas season is primarily meant to commemorate na merong ipinanganak na tagapagligtas. Kaya alam nyo, minsan, kailangan sa atin din po mga Kristyano, dito na po tayo magtatapos. Alam nyo, bilang mga Kristyano, mga kapatid, it's very important that we should not be passive on this matter. Bracket, kailangan alam po natin ito Mahirap magpakilala na Kristo kung hindi mo ikilala yung pinanganak ng Kristo. Mahirap magpakilala ng Kristiyano, kung hindi mo ikilala yung ipinanganak na Kristo na kadahilanan ng pagiging Kristiyano mo. Nagkakaunawaan po ba tayo mga kapatid? Amen. Yes, mahirap yan. Kahit naman po sa inyo mga magulang basta-basta na lang po ba kayong tatanggap na may papasok, tatawag sa inyo bigla, pa. Delikado yun. Wala kayong kalam-alam, papasok sa bahay nyo. Daddy. Palagay ko naman, talagang pag nangyari po yan, talagang magwawala si Ma'am Genesis. Pero ibig ko sabihin, hindi biro yun. Di ba? Kahit sino sa ating magulang, walang tatanggap mo ng ganyan. Bakit? Hahanapan mo agad ng patunay. Bakit? Maraming maapektuhan. Pero tingnan nyo po mga kapatid. Ngayon, tingnan nyo po, pinapababaw ng pinapababaw. Let me just give this to you before we end our Sunday school time. Alam niyo po ngayon, ano nangyayari sa Christmas season? Bumababaw ng bumababaw. You see, nagiging bahagi na lang siya ng kinaaliwan ng maraming tao kasi long vacation. Masaya. Mahaba-haba ang bakasyon. Kahit pa paano magtatapos ang diretso sa magtatapos ng taon. So, ibig ko sabihin, wala nang bigat yung tinatawag nating Christmas season na supposedly there's a reason for this season. And there's a reality why we have this season na kailangan nating balikan, kailangan nating sariwain, kailangan nating unawain para ano? Para hindi tayo matulad sa mga pagano na nag-i-enjoy ng Christmas season na hindi nila naunawaan kung ano yung ini-enjoy nila. Kaya biyaya ng Panginoon mga kapatid, bilang Kristiyano, lalong-lalo na, I'm not gonna say this para tayo po ay magyabang, pero it is all by the grace of God and we've been blessed by God na dito tayo sa isang pananampalataya na hindi po tayo, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi tayo pachamba-chamba.
Hindi tayo sumasabay sa agos, hindi tayo sumasabay sa uso, kundi lahat ay binabalik natin sa tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. We get our education about the Lord Jesus Christ, concerning the Lord Jesus Christ, concerning His church, concerning His doctrine, lahat nasa salita ng Diyos. Isn't that a great blessing, brethren? Amen? Kaya ngayon mga kapatid, papasok tayo. Nandito na tayo sa Christmas season eh. Pumasok na tayo sa main month. Ang tanong, nauunawaan, maliwanag pa ba sa atin? Sariwa pa ba sa isipan natin kung bakit may Christmas season? Ito, binabalikan natin mga kapatid. Napaka-importante, alam natin yung reality. Anong proof of your reality? Andiyan yung documents on the prophecy and fulfillment. Anong patunay mo na talagang anong patunay mo na bakit may Christmas season tayo? It's because the Christmas season na yan, may ipinanganak na Kristo na involved ang Diyos. There's the divinity. The reality is there, the divinity is there, and there's people who witnessed yung pangyayari po ng kapanganakan. Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo, dito sa pangunawa, simple na pag-aaral po na ito mga kapatid, I hope na unawaan natin na sa mga bagay po na ito, hindi tayo dapat mag-iignorante. Amen! Amen! I hope we've learned something sa ating pong Sunday School lesson. Alright? Let's all stand up please. Tayo po ay manalangin. Nakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, at muli ay pinagkalooban niyo po kami ng review, Panginoon, sa aming pong pinaniniwalaan. Aming tinanggap, Panginoon, na lesson muli, Panginoon, para makita po namin kung gaano po kayo, ang existence po ninyo ay gaano katotoo, Panginoon, para na sa ganun, Panginoon, ay hindi po kami matulad sa mga taong nagpapakilala na sila po ay Kristiyano, pero sila po, Panginoon, ay kulang sa pagkaalam at nangangailangan pa ng pag-aaral sa inyo pong salita. Salamat, O Diyos, at sa inyo pong kagustuhan ay nilagay niyo po kami sa inyo pong tahanan, sa inyo pong simbahan, na siya nagbibigay ng katotohanan. Dakila po kayo, O Diyos, sa buhay po namin, ibinabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyo. Ito po aming samot na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, are we still learning? Amen.